So eto mga sangkay, may breaking news po tayo. May masamang balita ngayon tungkol kay Vice President Sara Duterte. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito, pag-usapan po natin itong patungkol po dito sa masamang balita no, kay Vice President Sara Duterte. Nanganganib po ngayon ang ating Vice Presidente dahil po sa paparating na April 14. Next week po yan mga sangkay. Ngayon, eto na, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon kasi ito ang nangyari. May breaking news kasi. Eto, pakinggan po natin at panoorin natin. Kasi, yung impeachment proceedings ni VP Sara sa April 14, tuloy. Ito po yung nais nilang harangan, pero dehado. So, ibig sabihin, walang nagawa sila VP Sara kahit po yung kanilang kahilingan sa Supreme Court. Just to remind everyone, wala po akong problema kay VP Sara. I-discuss lamang po natin ito ngayon mga sangkay para malaman po ng publiko kung ano nga ba ang nangyayari. Kasi ang mahirap sa Pilipinas, mga sangkay, parang wala ka ng boses. Kasi pag nagsalita ka ng ganito, ay kakampi ni ganito yan. Pag nagsalita ka ng ganito, ay balimbing yan, ganito siya. Diba? Ngayon mga sangkay, pag-uusapan po natin ng masinsinan, ano nga ba ang sitwasyon na ito ni VP Sara? Ano ang kanyang ginawa? Bakit tinanggihan ng Supreme Court? Ikinatuwa ng mga kongresista ang hindi pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy ang pagdinig sa April 14. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihinging temporary restraining order ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na itutuloy ng Kamara ang mandato nito sa konstitusyon kaugnay ng impeachment complaints laban sa bise. Okay. Tiniyak niyang uusad ang proseso sa Kamara nang nakabase sa konstitusyon. Okay, ayan ha. The House Committee on Justice will proceed in accordance with the Constitution and the rules through a fair, orderly, and evidence-based process where all parties are given the opportunity to be heard. Actually, gusto ko nga pong gawan ito ng content anong meron sa April 14. Kasi nga po, maraming hindi nakakaalam siguro, sa April 14, guys, mayroon pong malalaking pasabog. Ilagay nyo na po yan sa listahan nyo, kalendaryo. Ngayon, delikado itong sitwasyon ni VP Sara kasi kung sakasakaling totoo ang mga aligasyon sa kanya, lalabas po sa April 14. Lalo na't magsasalita na rin po si Madriaga. Ako mga sangkaya, for me, ako hindi ako, bilang hindi panatiko sa mga politiko mga sangkaya, kasi ako, loyalista ko kay Ferdinand E. Marcos lamang. Okay? Yun yung tinitingala ko na the best president of the Republic of the Philippines. Napakatalino po nun. Wala sa kalingkingan yung mga namuno sa ating bansa. Anyway, guys, let's move on. Ngayon, mga sangkay, bilang isang hindi panatiko, no, magsasalita po tayo dito. Mayroon po kasi talagang pasabog sa April 14. At itong si Madriaga magsasalita. Pero, ito ang pero. Kailangan may ebidensya siya. Kasi madali pong magsabi na ako ay bagman ni VP Sara nung panahon na yon. Then, present the evidence. Meron kang larawan, ilabas. Yung hindi AI. Hindi gawain, kasi yung iba gawain nila AI, di ba? Alam nyo na yung kung sino. Alam nyo na yung kung sino-sino sila. Yung hindi AI, ilabas.
para magkaalaman. At alam nyo guys, kapag ka na-booking, na totoo pala talaga yung aligasyon kay VP Sara, guys, yung April 14, magiging isang malaking, paano ba, i-explain natin yan, magiging isang pagyanig sa buong bansa ang magaganap. Just in case. Pero kung hindi totoo, sigurado, urong lahat ng bayag ng mga nag-aakusa kay VP Sara. So, crucial to. Pero ang napapansin po natin ngayon, parang takot ang kampo nila VP Sara, and I don't know mga sangkay, why? Rules at ebidensya at bibigyan ang lahat ng panig ng pagkakataong magsalita. Sa inilabas kasing direktiba ng Korte Suprema, hindi nito pinigil ang isinasagawang impeachment proceedings ng House Committee on Justice at pinagkomento lamang ang Kamara sa mga petisyon ni Duterte at ng isang grupo ng mga abogado na may question sa constitutionality ng proseso. Okay. Ayan ha. Hindi kinatigan ng Korte Suprema. Kumbaga, madaling sabi, hindi pinansin sila VP Sara. Hindi po sila pinansin. So, anong ibig sabihin yan? Dehado sila. Kung nung una, nung 2025, pinansin sila ng Korte Suprema, ngayon, hindi na. Pero alam nyo, good, may magandang maidudulot to kay VP Sara kung hindi siya guilty. Kung malinis talaga siya, maganda may dudulot nito kasi pag mag-present ng ebidensya, tapos hindi naman talaga totoo, yung mga bintang sa kanya, yari sila. Yari ang mga congressman. Pero kung totoo, yun lang. Yun ang problema. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang PRO na na-issue ngayon, tuloy ang paglalabas ng ebidensya. So, the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. Kasi yun naman talaga ang inaasahan namin. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. Kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice sa April 14, naglabas ito ng subpoena para humarap si Attorney Michael Powa, abogado ng bise at dating spokesperson ng Department of Education noong panahon ni Duterte. Pinasusumite sa kanya ang mga isinumite ng Department of Education sa Commission on Audit kaugnay sa kinekwestyong paggamit ng confidential funds. Okay, so April 14 po yan labasan po yan ng mga ebidensya. Ngayon, ito, mga sangkay, mga komento. Tingnan po ninyo. Sabi ni Falsis, tumakbo si Sara Duterte sa Supreme Court, pero hindi siya pinansin. Ngayon, tumakbo siyang umiiyak kay GMA, ito kay Gloria Arroyo, mga sangkay, at gustong gawing speaker para ipatigil ang impeachment. Kaso walang numbers to be speaker. Iyak ulit. Grabe ang politika sa Pilipinas, ano? O ito, mga sangkay. Tignan natin itong tirada. Guys, dumating na ang kinakatakutan ni Sara Duterte. Dahil hindi na nag-grant ang hiling ni Sara ng PRO ng investigasyon sa House sa kanyang impeachment. Matatandaan na Denied. lumuhod sa Supreme Court si Sara Duterte at nagmakaawa na maglabas ito ng PRO sa dahilan na pinatawag na si Madriaga sa House investigation. At dito nga, sa ayaw at sa gusto ni Sara, ay lalabas ang tinatago niyang yaman at krimen. Guys, So yun, mga sangkay. Talagang dikdikan to sa April 14. Ito po yung abangan natin, mga sangkay. Markahan nyo na po yung kalendaryo ninyo. May paparating po na bakbakan sa April 14. Magkakalabasan po ng mga ebidensya kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Alright? So ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation.
Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.